ayon sa isang interview sa isang opisyal, sinabi mo na hindi nyo siningil si Alice Guo para sa ibinigay nyo dahilan na inilibre nyo siya. Hindi ko po siya intentional na nilibre. Hindi ko na lang ho siya talaga nasingil. Ako sir, ang mga abogado, mga profesional, masinop, 'di ba? Ayan, may mga nagwo-walk out na po at hindi na nalibre po ninyo siya. Meron po bang sumagot na sa pagbayad sa pagpapanotaryo? Wala naman pong bayad talaga. Wala. Paano po magsusurvive ang bawat firm or opisina ng mga abogado o notaryo kung hindi po masinop, no? Kahit sa ganitong Marami po ako actually nanonotaryong wala namang bayad. Okay, pero dito kami pinaka-interesado sa taong ito na ninotaryohan nyo ang mga dokumento na hindi nyo pinasumpa, hindi nyo pinapirma sa notarial book, hindi nyo pinababa sa kanyang sasakyan para umakyat sa opisina nyo at nalibre nyo pa sa huli. At inuulit ko po, Attorney Galicia, yung hiling ni Sen. Grace, hinihiling na rin po ng chair, pakisubmit in writing, kahit sa COMSEC namin, yung inyong sinasabing relihiyon, na magkarelihiyon kayo ni Alan. Tungkol pa rin sa notarization ni Attorney Galicia, Yusek T., ano po yung mga epekto nitong parang irregular na notarization sa mga filings ni Alice Guo? Ang interest ko dyan, ibig sabihin ba mas bibilis ang pag-andar ng mga kaso? May hearing po tayo mamayang hapon para sa preliminary investigation. 2 p.m. ang schedule. Isa sa mga pag-uusapan na doon sa hearing na to ay ang status ng motion to reopen case with motion to admit counter affidavit ni Alice Guo. Ipapaubayan na lang namin sa prosecution panel kung ano magiging pasya nila dito. Pero para sa akin, matimbang tong mga nabunyag dito ngayon, ano, na may problema tayo sa pagnotaryo ng counter affidavit ni Alice Guo, at bukod doon galing sa kapatid niya mismo na kasama si Mayor Alice na lumabas ng bansa. Salamat, Yusek T. Nako, 2:00 pala yun. I hope hindi nyo kailangang puntahan yon kasi okay, malapit na po kayong mahuli kung sakali. Sige, bago yung mga tanong naman para kay Attorney David, isang follow-up question kina Director Casio ng PAOK, kaugnay nung ipinakita natin kanina kay Miss Sheila na passport sa stamps. Na-confirm nyo po ba ng PAOK na sina Alice at Sheila Guo ay talagang pumasok sa Kuala Lumpur noong July 18 mula sa Denpasar? Kasi ang tatak dun sa passport niya ay Sabah. So paano posibleng nasa dalawang parehong lugar sila sa Malaysia, KL at saka Sabah sa parehong araw na July 18? I am also caught unaware as to how that happened, Madam Chair. In fact, when you showed the picture, I had to confirm with my counterparts in Malaysia, and they stand by their statement that she was in Kuala Lumpur, July 18, 12:10 or thereabouts in the morning, coming from Denpasar, Bali. So, ayon sa Malaysian Immigration Authorities, 12:10 ng madaling araw, nasa KL. I am not quite sure about the specific time, but she arrived in Kuala Lumpur from Denpasar, Bali, early morning of 18. Early morning of 18 from Denpasar, Bali. And yung stamp nung pagdating niya di umano sa Sabah ay ibang oras? I was not able to take a look at the document, Madam Chair. But then again, my colleague, my counterpart in Malaysia is insisting that she presented herself in Kuala Lumpur, July 18. Okay, so kailangan nating at least dalawang bagay, siguruhin anong oras siya di umano dumating sa Sabah. And pangalawa, kung parehong oras na nasa KL siya or masyadong magkalapit na oras, bukod sa pagtatanong kanina sa NBI kung may doppelganger or look-alike si Alice Guo, don't tell me, itatanungin pa natin kung may look-alike o doppelganger si Miss Sheila. So, mga tanong naman kay Attorney David. Attorney, sa mga statements nyo sa media, binanggit nyo na nag-exchange kayo ng mga recent calls at maraming recent calls kay Alice Guo. Saan po kayo nagtatawagan? Sa internet, iba-iba. Sa internet. So, pero
sa mga internet calls iyon, may area code po ba na number ng ginagamit niya? Wala po eh. Wala. So hindi ko maitatanong kung mula sa Pilipinas ba siya tumatawag na +63 Wala ang akong ganun. country code. Merong ibang identifying numbers po ba dun sa internet calls nila sa inyo? Pwede mo ma-check para sigurado? Paki-check. Actually, it's good you ask that kasi itatanong ko talaga kung una sino ang provider, Globe Smart dito, sino po ba ang internet service provider dun sa internet calls nyo ni Mayor Alice? Yeah, yes, Wala naman, Sen. wala pong number. Walang identifying numbers. Sinong ISP nyo para dun sa internet Ano po calls? yung ISP? Internet service provider. Sinong internet service provider ninyo sa Ako calls po, na yun? Globe po ako eh. Globe po kayo. Oo. Alright. At may proof po kayo sa mga alleged calls na ito at handa ba kayong isubmit yung mga calls na ito sa komite? Ah, The alleged number of course will be gusto treated ko with rin po, pero confidentiality. meron po kasi akong lawyer-client privilege. Mm. At I hope you understand ho na may oath po ako to Mhm. maintain the whatever information na Mhm. binigay sa akin. Okay, anong app ang gamit ninyo? Dito sa internet calls na ito. Ako po, meron po akong Telegram, Mhm. Signal, Viber, Messenger, WhatsApp, WeChat. Marami ho. Lahat. Aha. So alin ang ginagamit nyo ni Mayor Alice sa pagtatawagan ninyo recently? Paiba-iba ho. Dati ho, Viber. Okay. Noong una ho, before when we were still attending the Senate hearing, we were using the regular Globe number. Yes. And then we shifted to Viber and then Signal. And lately, we were using the WeChat. Okay. So, yes, bago ako magpatuloy, Sen Grace. Actually, Madam Chair, yung precautionary hold departure order, no? Kasi meron naman talagang warrant of arrest na. Tapos may pag-uusap din ng DOJ na magkakaroon ng precautionary hold departure order. Pero bakit hindi yon na-file? Bakit, di ba? So, yung ating mga pantalan, yung ating mga airports, wala talagang hold departure, di ba? Yusek T, please. Tama yun, di po nag-apply ng PHDO ang mga fiscal natin. Ngunit may ILBO naman na in-issue na si Secretary Remulla sa Bureau of Immigration. Para sa amin, yung ILBO, pag ipagsama ito dun sa outstanding warrant of arrest ni Mayor Guo at pati na din dun sa pangangailangan niya ng travel authority bago makalabas ng bansa bilang isang public official ay sapat na, no? Parang ang sinabi sa akin ng mga naghahawak na fiscal na as a matter of strategy, di na muna nila sinalang yung PHDO. So, meron naman lookout bulletin, di ba? Meron Yun po. ang meron. Meron po. So, are the immigration officials, were they briefed na this is a person of interest? At saka, you're right, government official, hinihingan talaga tayo ng authority to travel, and she's popular enough. Now, my question is, barko pala, bangka yata yung ginamit, di ba? So, nasa jurisdiction yan ng Marina, ng Coast Guards, ng Philippine Coast Guard. Paano ba pag sa Philippine Coast Guard? Kasi I understand we have like one of the longest coastlines in the world, di ba? So it's really difficult to watch. Pero, so paano yun? Pagka umaalis sila, wala ba nag-check? Di ba? Nagre-report yan kung pumunta sa isang resort. May I have a response from the PCG? Vice Admiral Punsalan. Thank you, Madam Chair, Your Honor. Totoo po yun na there's a degree of difficulty. But what I wish to emphasize is may phases po kasi in such a case. And one is the gathering of information regarding certain persons of interests. We were finding out among our troops on the ground, and amongst the people that we were able to contact, yung alert notice po, in fact, I remember, na-cite po kanina, AFP was provided, but our records show that the Coast Guard was not informed of this alert. Teka, saan ba sila sumakay ng bangka?
Anong lugar? Sa Zambales? Ay, hindi pa po, ma'am. At it has not been established. So saan? Sheila, saan kayo sumakay ng bangka? Anong lugar? Hindi ko po alam eh. Ha? Yung lugar, hindi ko alam. Okay, galing kang Bulacan, di ba? Hindi, saan ka ba nakatira? Sa farm galing. Hindi, saan? Sa farm? Opo. Anong farm nga? Saan? Sa Banban po. Sa Bamban ka nakatira. So, sumakay kayo ng kotse para Van, papunta- opo. the van papunta dun sa sasakyan nyo na bangka. Opo. So, saan yun? Hindi ko alam kung saan yung lugar. Basta sumakay ka lang. Opo. Mga ilang oras galing sa Bamban. Hindi ko sure oras. Siguro mga 3, 4 o basta ano pa, hindi ko masabi Ilan talaga kayo kasi na hindi ko nakasakay? matandaan. Ilan kayo nakasakay sa bangka? 3 po kami. 3. Gaano katagal yung ano nyo? Pagbiyahe? Siguro may 4 o 5 oras. Sa gabi ito. Sa gabi bago kami magpalit ng Hindi ba malaki. nakakatakot? Hindi kayo natakot? Nakakatakot. So, I mean, obviously, kakaiba yung pagbabiyahe mo. Hindi ganun ka lakas ang tiwala mo sa ate mo na Opo. sa kapatid mo na hindi mo man lang tinanong. Okay, well, that's all, Madam Chair. Salamat, Sen. Grace. So lastly, Attorney David, on your oath as a lawyer, are you able to assure this committee na yung conduct nyo sa kasong ito ay consistent dun sa CPRA? Opo, yes, Your Honors, because I am one with the committee to ferret out the truth. Because I am always telling her that we have to face this legal process together. Because for me, I believe in the merit of her defense. But if she will not be participating before the proper forum, the DOJ, the courts, there's no way that I can effectively defend her. That's why I was always persuading her to submit herself to the jurisdiction of the court. It has always been my practice, Your Honor, to request the clients or to implore from them to always tell the truth. Because, Your Honor, I always believe in the truth. Because there is a divine there, supreme being that who knows what's happening. And if we tell a lie, there will be repercussion for that. Salamat, Attorney David. Hari nawa, kahit medyo late in the day, mapakinggan pa kayo ng inyong kliyente. And lastly, kay Attorney Galicia, tanungin ko sa inyo yung parehong tanong kay Attorney David. On your oath as a lawyer, pwede nyo bang i-assure ang committee ito na yung conduct nyo sa kasong ito ay consistent dun sa CPRA? Opo naman. Wala po akong intensyong mag-violate. Salamat, Attorney Galicia. Meron lang akong ilang kaunting huling tanong sa NBI at sa BI, and then to turn over ko na kay Sen. Sherwin yung floor. Actually, isang topic na lang ito sa NBI kay Director Santiago. Sir, nung nasa custody na po sina Sheila Guo at saka Kasili Inawa. Mike, sir. Yes, sir. Yung dalawa ho, ay ina-price agad namin sila ng Miranda rights nila dahil nga we are intending to arrest her and charge her of several offenses. Okay. So, pagkagaling po ng in-inquest po muna sila sa immigration for immigration violations, and then after the inquest sa immigration, they were turned over to us sa NBI at nag-umpisa na po kami ng processing ng kanilang papeles. Opo. Paano po yung processing ng papeles niyon? Ano yung anong mga ginawa sa kanilang dalawa? Ay nga po, ina-price namin sila ng kanilang rights. constitutional right, tapos kinuna namin siya ng personal data including fingerprinting and medical examination. Okay. Tapos po ayun nga ho, nag-umpisa na kami na
impormahan sila na they were being charged. Kay ano po, kay si Cassandra po, bilang siya ay Pilipino, Yes. kinasuhan po namin siya ng obstruction of justice. Mhm. Wala pong deportation na proceedings against her. Apo. Obstruction of justice, tsaka yun pong pagtulong niya na makalabas ng bansa ang isang hinahanap nating tao. Mm. Ano naman ho, kay Sheila, Mm-mm. ay marami po kaming ipinail na kaso, katulad ng paggamit ng Philippine passport Mhm. na kitang-kita naman natin na fraudulently acquired. Mhm. At marami pa pong ibang kaso na Okay. isinampa namin laban sa kanya. Okay. Pero sabi nyo nga rin po ay nakuhanan na ng fingerprints yung dalawa. Yes, ma'am. Okay po. Yung fingerprints po ba ni Sheila, paano kinuha? Yung normal process po na kinuha namin yung fingerprint niya, Ano po? tapos nung meron na kami nito, ay kinumpare namin. Meron po ang Bureau of Immigration ng ACR Yes. fingerprint niya. So, ayun naman, nag-compare na naman ng aming dactyloscopy division, Mm. and we found out that yung mayor at siyang mayor at ito pong si Sheila Lial Guo, yung fingerprint impression nila ay belonging to one and the same person. Okay. Kaya na-conclude na naman namin Mhm. na si Sheila at yung siyang mayor ay iisang tao po. All right. So yun yung resulta. Katulad ng resultang nakuha nyo noon kina Guo Huaping at Alice Guo Yes, ma'am. sa Opo. dactyloscopy Yes, Your Honor. division din po ninyo. Yes, Your Honor. All right. Salamat po. At mga huling tanong ko sa ngayon sa Bureau of Immigration, Commissioner, ano na po bang pinakahuling impormasyon nyo tungkol sa whereabouts ni Guo Huaping o Alice Guo? Based on latest reports sa akin po kagabi, si Alice Go is in Jakarta. Lumipat mula sa Batam. Alright? So, pwede nyo po bang bigyan ng assurance itong komite na Alice Guo will have her day in court and will also have her day before this committee and before the Committee on Women as well, Commissioner? Basing on the same letter that I sent to the Director General of Indonesian Immigration, the request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing, and continuous po yung coordination ng Philippine Immigration at saka yung Indonesian Immigration. And we would like to assure the committee that we are doing our best na maibalik din siya as soon as possible. Yung sabi nyong you're doing your best in coordination sa Indonesian Immigration, ibig sabihin po may ongoing search operations po para sa kanya? Yes, ma'am. Tuloy-tuloy lang po. Simula nung 19 ng August, then nakuha natin si Sheila and Cassandra nung 20. And from Batam, lumipat nga po si Alice to Jakarta, nasundan din po ng Indonesian Immigration. So we are continuously having the close coordination with them. At itong coordination po ay kaugnay din kay Wesley Guo, tama po ba? The latest we got from Wesley Go is umalis siya ng Batam ng 20 using the same ferry, then sumakay siya ng eroplano going to Hong Kong. And sumulat na rin po tayo sa Hong Kong Immigration requesting for the confirmation of the arrival ni Wesley sa Hong Kong, but we have already the confirmation na umalis siya ng Singapore. We're still waiting for the confirmation of his arrival in Hong Kong. At may time frame po ba at least doon sa
pag-secure ng person ni Alice Guo? I cannot give po a timeline kasi ang lead po is Indonesian Immigration at saka wala tayong jurisdiction po doon sa kanila. We are just coordinating and binibigyan natin sila kung anong mga kailangan nilang may kung anong papel, may mga request, we'll readily provide them the needed information. Huling tanong ko sa inyo, Commissioner, para sa araw na to. Saan po nagkulang ang BI? Anong borders po natin ang napaka-porous talaga o pinaka-porous at ito yung ginamit para makatakas sina Alice Guo? Your Honor, as early as June 15, 2024, ilinagay na po namin si Alice Guo at saka yung grupo sa alert list ng BI with the corresponding order to strictly monitor, heighten alert all airports and Zamboanga Seaport, including Bungao. Then lumabas nga po yung ILBO ng 21. Then as early as June 28, 2024, nag-issue na po ako ng mission order to arrest Alice Guo and Company kung saan man siya makita. Sumama kami sa operation sa La Union, operation sa Zambales, operation sa Batangas. Then we received several false leads. Cargo plane sa Davao, dadaan sa NAIA. Pero kahit ganun nan, sinusundan namin kaagad. But puro sila negative. Ang challenge po sa immigration, we have the same challenge with Coast Guard. Sa laki ng coastlines natin, hindi namin po nababantayan lahat. Pare-parehas ang Coast Guard, CAAP, Maritime Police, Aviation Security. We have the same challenges. In all this case, itong kaso ngayon, lahat kami nagtutulong-tulong pero masakit man sabihin, nakalusot. Masakit po talaga, Pero Commissioner. we have done our best, ma'am. And nung nalaman nga namin, na-confirm namin na wala na si Alice Guo, in 2 days, naibalik namin. Naibalik ng immigration sa Pilipinas. Thank you, ma'am. Salamat, Commissioner. Na-appreciate ko po yung alert list, yung mission order. Pero syempre, mas mararamdaman hindi lang ng gobyerno natin, pero ng mga kababayan kapag na-effect talaga ito, nagamit talaga to create the result. Yung result na naging mabilis sa Indonesia, how I wish mabilis nating nagawa dito sa atin. Kaya yung sinabi yung masakit po talaga para sa ating lahat. At last, may disciplinary actions na po ba para dun sa mga mapapatunayang liable? In place na po ba yon? At kung meron, ano po yung magiging parusa sa kanila kapag napatunayan ang liability? I have also initiated an internal investigation kung mayroon bang kasabwat na empleyado ng immigration notwithstanding ng direct order ko o directive na wag gumawa ng hindi dapat. And we have required all international ports of entries and exit, lahat ng mga hepe, mag-submit ng report. Nakuha na natin lahat ng flight manifest, lahat ng general declarations on commercial, cargo, special, and chartered flights. And I made them to examine it isa-isa, bawat for the entire month of July 2024. And the internal investigation is ongoing. We will finish that report. We will finish the investigation and will submit the corresponding report.
Salamat, Commissioner. And later on, we will also be asking such records, manifests from the Coast Guard regarding yung mga vessels na iniimbestiga. And talagang wish you the best dun sa internal investigation dahil mahirap, halos imposibleng isipin na katakas sina Alice Go na wala talagang either nagpabaya or worse, kasabwat. Salamat ng marami, Commissioner. I'd like to now finally recognize Sen. Sherwin for the rest of his questions. Thank you, Madam Chairperson. Balikan ko lang si Sheila. I was listening intently earlier to her narration and nakwento niya kanina kung paano sila umalis ng Pilipinas. Pero may mga questions ako, Sheila. Sabi mo kanina na umalis kayo first week of July. Po. Tama? Pero nakita ko kanina sa passport stamp, na-stamp siya ng July 18. So, nasaan kayo between first week of July and July 18? July first week, hindi ko sure kung araw-araw kami alis. Hindi, nandito kayo sa Pilipinas. Umalis kayo, di ba? Umalis kayo, Aba. di ba? So, nasaan kayo that time? First week of July, umalis kayo eh. Nakuha mo yung tanong ko? Sa stamp mo is July 18, pero umalis kayo first week of July. Nasaan kayo in between? Kami sa Malaysia, 4 araw 4 days kami So nasa Malaysia kayo. O 4 o 5 araw kami doon. So before kayo pumunta ng Sabah, nasa Malaysia na kayo first week of July. Tama? Basta may kami doon 4 o 5 araw. Hindi ko alam kung Malaysia ba o Sabah ang sabi niyo. Well, Sabah kasi yung 18 eh. 18. 'Di ba? First week umalis na kayo, 'di ba? So wala na kayo sa in short, wala na kayo sa Pilipinas first week of July pa lang. Tama? Opo, pero hindi ko sure kung araw Okay, talaga. okay lang 'yon. And then nasa Malaysia kayo. Opo. Andun na kayo Ilan days. ng ilang days. So from first week of July to July 18, kasi yun yung timestamp ng passport, nasa Malaysia lang kayo. Opo. Sino kausap niyo sa Malaysia? Sino ang sumundo sa inyo nung pagdating niyo sa Malaysia? Yung isang babae po. Ay, isang babae. Okay. And then, alam mo ba kung anong pangalan niya? Hindi po. Ito ba yung sinabi mo kanina nag-English? Opo. Okay. And then, from I would assume from somewhere in Malaysia, pumunta kayo ng Sabah. Tama? Hindi ko alam kung tama ang lugar. Kabasa alam ko Malaysia. Pero hindi ko alam kung yung Sabah, saan yan. Okay. Kasi iniano namin yung time frame parang magulo eh, no? Magulo din po ako. Oh, parang magulo kasi yung timestamp mo is July 18. Nasa pwede palabas Comsec yung passport kanina na may timestamp. Pero sigurado ka umalis ka ng first week of July. So Opo. inaano Basta namin July. basta first week of July, correct? And then umalis ka ng KL July 21 papuntang Singapore. Saan po yung KL? Kuala Lumpur sa Malaysia. Sa Malaysia po. Oo. So tama ba in time? July 21? July 21. Pumunta kayo ng Alam ko Singapore? na Singapore, opo. So po, tama yun. Pumunta kayo ng 21 sa Singapore. Singapore. Okay, pumunta kayo ng Singapore. Sino naman ang sumundo sa inyo sa Singapore? Ano lang po, si Cassie. Si Cassie ang sumundo sa inyo sa Singapore. Yung kausap nyo sa Malaysia na babae, sumunod siya doon? Hindi. Hanggang airport lang. Hanggang airport lang siya. And then si Cassie na ang kasama nyo all the way to Indonesia. Opo. Ito, July 18, entered Sabah. Tama ba? No? Madam Chair, or 19. 19 entered Sabah. 19? Oo. Sorry, hindi ko rin kumatandaan. Tama, pero umalis kayo ng Pilipinas is first week of July. Opo. Okay. And then,
kanina narinig ko na galing ka ng Bamban, pumunta ka ng port, and then from port, sumakay kayo maliit na bangka, tama? And then nag-transfer kayo ng malaking bangka, malaking boat, and then from malaking boat, Maliit. Maliit ulit. gaano kahaba yung biyahe ng malaking boat? Pag hindi ako nakakamali, siguro mga 3 or 4 days. 3-4 days? 3 or 4 days, opo. 3-4 days ang biyahe ng malaking... Oo, pag hindi ako nakakamali. Basta araw. O araw, opo. Hindi For sure. hours, days. Days siya talaga. Okay. And then, pagdating nyo sa Sipadan, or yung kanina, Ipatan, saan po? ano yung sinabi? Siyempre na? Siyempre na, Opo, yun, dating doon. nag-transfer ulit kayo ng maliit na Opo. na boat. Along itong ruta na ito, ang kasama mo lang 3? Tatlo, tapos may kasama pa kami. Sino yung mga kasama nyo? Yung tao doon na hindi ko kilala. So kasama mo si Alice, Opo, kasama mo si Wesley, Opo. as may isa pa kayong opo, kasama. opo. Yung kasama nyo ba, Filipino or foreigner? Siguro foreigner kasi hindi naman siya Tagalog, English eh. Hindi masabi kung ano bansa ng tao. Ito ba yung babae na nag-i-English? Yung babae English. Hindi, ito yung kasama nyo sa boat? Ito, Oo, sa sa papunta sa airport. So kasama nyo rin siya sa boat? Siya ata ang bahala lahat. Siya ang bahala lahat. Okay. Okay. Sige. Tatalo naman ako sa iyong... Sabi nyo kanina, narinig ko nung tinanong ni Senator Risa na si Guo Jiangjong, hindi nyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi Tatay, opo. hindi mo tunay na Opo. tatay yun. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kay sagot, di ba? Okay, pero hindi yan ang tunay na tatay mo. Hindi po. Okay, narinig ko rin si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po, pag ganyan. Hindi kayo related. Hindi. I mean, hindi kayo tunay na magkapatid. Opo. Hindi kayo biological Opo, na magkapatid. Okay. Okay. And then, gusto ko itanong, nakita ko kasi na dumating ka dito in 2001? Po. Tama? From China? Tama? Tama. Okay. 16 years old ka nung dumating ka dito? 17 o 16, 17 years old. Okay. Sino kasama mo nung dumating ka dito? Ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. And sino nag-imbita sa'yo nung papunta dito sa Pilipinas? Sino ang nag-imbita sa'yo na pumunta dito? O sino nagdala sa'yo? sino ang ako dito? Si Daddy. Na pupunta dito. Si Guo Jiangjong. Opo, opo. Okay. Okay. And paano mo nakilala si Guo Jiangjong? Kung hindi Yung siya ang father tunay. niya, tita ko. Yung father niya, Partner. partner niya, Opo. Tita ko. tita mo. Sino ang partner niya? May pangalan na doon. Si Lin Wenyi? Opo. Si Lin Wenyi? Opo. Ang tita mo si Lin Wenyi? Opo. Okay. Okay. So nakilala mo si Guo Jiangjong through Lin Wenyi. At ang sabi kanina, narinig ko rin, ang sabi, inibita ka pumunta dito para magtrabaho sa negosyo nila. Opo, tutulungan ko. Tutulong. Anong sinabi niya? Ano ang trabaho na gagawin mo? Embroidery po. Embroidery. Anong exactly na trabaho? Anong exactly na gagawin mong trabaho sa kanila? Ikaw ba magpapatakbo ng makina? Ikaw ba anong Malunong ko. Malunong ko lahat. Okay. At gaano katagal nagtrabaho sa Guo family? Simula ako galing China. Simula galing China, nagtrabaho ka na. Hindi agad-agad. Hindi agad-agad. Sa anong kumpanya ka nagtrabaho? Sa embroidery lang? Sa embroidery lang po. Wala nang ibang kumpanya? Wala po. And yung trabaho mo sa embroidery is, sabi mo, nag-operate ka ng makina? Oo po. Yun lang ang Kaya ko. Sampon, protection, lahat po. Yun ang trabaho mo sa Opo, kanila? opo. Okay. Saan yung planta ng embroidery?
Ano po yung plan? Saan yung lugar ng embroidery? Ah, Saan yung planta? yung lugar, Bulacan po. Saan? Sa Malilaw, Bulacan. Sa Marilao, Bulacan. Yung anong pangalan ng embroidery? QJJ po. QJJ Embroidery. Okay. Aside from QJJ Embroidery, meron ka pang ibang trabaho o ibang responsibility sa... Wala po. Wala na. Kasi nakita namin sa